Mga kapatid, sa ating ebanghelyo, hinahanap ng ina at mga kapatid ni Jesus, si Jesus. Pero pag sinabi natin dito mga kapatid, hindi ibig sabihin nito mga biological na kapatid, pero maaaring pinsan o kamag-anak. Hinahanap sila, pero bakit siya hinahanap? Ano kaya yung dahilan kung bakit hinahanap si Jesus ng kanyang pamilya? Dalawa yung possible na dahilan dito mga kapatid. Noong mga panahon na yun, kasagsagan na ng pagpapahayag ng mabuting balita ng ating Panginoon, ng ating Panginoong Jesucristo. At marami sa mga kapamilya ni Jesus ay inaakala na siya ay nababaliw na siya ay nasisiraan ng ulo, yung iba naman inaakala nila na siya ay sinasapian ng masamang espiritu. And so, kaya siya hinahanap ay malamang gusto siyang kunin at ilayo doon sa ibang mga tao. O pwede rin naman dahil nagsasalita na ang ating Panginoon tungkol sa mga leader ng kanilang relihiyon, tungkol dun sa mga namumuno sa kanila, nalalagay na siya sa alanganin at syempre madadamay ang kanyang mga kapamilya. At minsan, itong mga dahilan na to, yung nagiging dahilan para magkaroon ng katapusan yung pagiging pamilya ng isang tao sa kanyang kapamilya. 'Di ba? Ang isang tao, kahit kapamilya natin, kahit kapatid natin, kahit malapit sa atin, kapag ka nakagawa na ng pwede nating ikapahamak, kapag gumagawa na yan ng kahihiyan sa atin, ang common tendency natin ay lumayo na sa taong yan. Ayaw na nating maging related sa taong yan. Pag nagdudulot na ng kahihiyan, kapag ka nagdudulot na ng kapahamakan sa pamilya o di kaya sa atin. Yan ang common tendency. Pero ito din yung hamon sa atin ng ating ebanghelyo. Ang tanong dito, hanggang saan o hanggang kailan mo kayang panindigan ang iyong pagiging bahagi ng pamilyang Kristiyano? Sa ating ebanghelyo, papunta na doon sa pagtatakwil o papunta na doon sa pagdidisown ng kanyang pamilya, of course, except si Mama Mary na hanggang huli nanindigan na kanyang anak ay ang ating Panginoon. Pero yung ibang mga kamag-anak ng ating Panginoon Jesucristo, yung iba niyang kapamilya, ay halos itakwil na siya noong mga panahon na ito dahil nga pwede silang madamay sa ginagawa ng ating Panginoong Jesucristo at yung iba inaakala na siya ay baliw, siya ay nasisiraan ng bait. Pero ang hamon sa atin, dahil ang pagiging Kristiyano ay pagpasok sa panibagong konsepto ng pagiging pamilya na hindi na base sa dugo, kundi base sa pananampalataya. Pero ang tanong, hanggang kailan natin kayang panindigan at hanggang saan natin kayang panindigan ang pagiging bahagi ng pamilyang ito? Hindi laging masaya ang pagiging Kristiyano. Hindi laging masarap ang pagiging Kristiyano. Hindi laging maginhawa ang pagiging Kristiyano. May mga pagkakataon na kailangan mong ipaglaban. May mga pagkakataon na kailangan mong magtiis ng mahirap dahil sa pagiging Kristiyano. Siguro dito sa atin hindi masyadong ramdam, pero sa ibang mga bansa, kinakailangan pa nilang mamatay, kinakailangan nilang mausig dahil lang sa pagiging Kristiyano. Pero pinaninindigan nila na sila ay bahagi ng pamilyang Kristiyano hanggang sa huli ng kanilang buhay. Dito naman sa atin, kailan ba tayo kailangang manindigan sa pagiging Kristiyano? For example na lang, di ba, mainit na mainit ngayon ang pagsuporta
o hindi pagsuporta sa diborsyo. At kung tayo ay tunay na mga Kristiyano at Katoliko, paninindigan natin, hindi tayo susuporta dyan. Pero kung sumusuporta tayo sa diborsyo, ang sinasabi ko lang yung mga patungkol sa pananampalataya, at kung kilala natin talaga ang ating pananampalataya, kung meron tayong pundasyon ng ating pananampalataya, hindi tayo susuporta dyan. Lalo naman din sa aborsyon. Bilang Kristiyano, kailangan natin panindigan yung buhay ng mga inosente. So, hanggang saan natin, ang hamon sa atin, hanggang kailan at hanggang saan natin kayang panindigan ang pagiging bahagi ng pamilyang Kristiyano. Dahil kung meron itong limitasyon, ibig sabihin, katulad tayo ng mga kapamilya ng ating Panginoon na nasa labas at naghahanap sa Kanya. Ang ibig sabihin kasi ng nasa labas, ayaw nang maging bahagi ng mga nasa loob. Pero ang hamon sa atin, manatili sa loob ng pamilyang Kristiyano. Hanggang kailan? Hanggang saan? Inaanyayahan tayo ng ating ebanghelyo na mahalin, panatilihin, at panindigan ang ating pananampalataya. Mahalin, panatilihin, at panindigan ang ating pagiging bahagi ng pamilyang Kristiyano. Hindi lang hanggang sa gusto natin, pero hanggang sa huli ng ating buhay. Amen.